Pag-uusapan po natin ngayong umaga ay reversing sun-damaged skin. Alam natin na karamihan sa atin ay nabilad sa matinding init ng araw at ito ay nagkaroon ng malaking impact sa ating balat. Alam niyo ba mga kasangbahay na 90 to 95% of aging skin can be attributed to sun damage? Okay, so tayo po ay mas madaling mag-edad pag tayo ay nabibilad sa araw. Ngayon, na kakatapos nga lang ng itong summer, kaya pa ba nating maibalik ang ganda ng ating balat? O mai-reverse natin ang mga naging epekto nito sa atin? First, hindi na po natin talaga maibabalik ang na-damage ng araw sa ating balat. Alam niyo po ba na mula pagkabata pa lang natin, tuloy-tuloy po yan kung ano yung naging damage sa'yo ng bata ka, hanggang pagtanda natin, ayan ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ang damage na iyan. So, at hindi pa naman po huli. So, first, importante ay prevention. Kailangan po tayo ay gumamit ng sunblock at least SPF 45. Napaka-importante rin po na gumamit ng tamang base. So, yan, gagamitin niyo po ba ay sunblock cream, sunblock lotion, o sunblock gel. Okay, depende po yan sa inyong skin type. Para mas tama po ang inyong gamit, maganda po tayo ay pumunta sa inyong mga dermatologist. But generally speaking, okay, kapag po ang skin natin ay dry, maganda po gumamit tayo ng cream or lotion. Okay, ang lotion po usually from neck pababa. Ang sunblock gel naman po ay para sa may mga oily na balat na o yung mga skin po na prone sa acne. Hindi po kasi natin gustong gumamit ng cream para po dun sa mga oily na kasi magdadagdag po tayo ng oil sa ating balat at lalo pong lalala ang acne. Second, maganda po na tayo po ay magpagawa ng exfoliation or magpapabalat po tayo. Kung ano po yung na-damage ng araw sa ating balat, yan po ay pag nagbalat, matatanggal po yun. At huwag po kayo mag-alala dahil po ang natanggal po na layer ng balat natin ay mapapalitan po ng new set of cells. Okay? Pero ito po ay magandang ginagawa sa isang dermatology clinic kasi yun pong mga peeling agents na kung mga kasangbayan po ay nakakakos ng burning. So sa hindi ho marunong o hindi ho trained gumawa niyan, talaga pong baka mas malala pa po ang maging damage sa ating balat pagka iba po ang gumawa sa atin. Next po, third, of course, we need to hydrate, and hydrate. Kasi po, alam niyo po ba na kahit po hindi summer, halos 1 litro po ang nauubos ng ating balat. Yun po ang nag-evaporate sa ating balat, no? So, kaya napaka-importante po tayong uminom ng maraming tubig. Lalo na po kung summer, mas higit pa po dito ang nalulus po na tubig ng ating balat. So, madali po itong nagda-dry. Pag may dryness, naku, yan po ay may irritation. Yan din po ay may itchiness. So, kakamutin po ng kakamutin at yan po ay pwedeng magsugat. At pwede pong magkaroon ng secondary bacterial infection. At yan po ay hindi natin gusto. Next po ay maganda taasan po natin ang pagkain ng mga prutas at vegetables po na napakataas sa tubig, no, or water content, like katulad ng watermelon, melon, okay, so mga pipino, singkamas, yan, no. So, kayan po ay makakatulong para ma-hydrate din po ang ating balat, no, para makita natin na kumikintab na sila ulit, no, dahil ang tagal niya na-expose sa init, So, kailangan naman natin maibalik natin ang moisture ng ating balat. Also, maganda po kumain po tayo ng mga prutas which are actually rich in vitamin C, no? Like mga citrus fruits and mga berries po. Sa berries po, pagpili natin, maganda kumuha po tayo ng mga mas dark na berries kasi mas mataas po yung anthocyanin content niyan. Ito po ay isang uri ng antioxidant na nagpe-prevent hindi lamang po ng aging ng ating balat, pero pag-prevention din po ng aging ng mga vital organs natin. At ito po ang vitamin C kasi is a cofactor of collagenesis. Ibig sabihin, hindi po magfo-form ang collagen kung wala pong vitamin C. And collagen is a good anti-aging protein para lagi pong youthful ang ating balat. Sana po ay marami po tayong natutunan sa ating diskusyon ngayong umaga. Muli po ito po si Dr. Sara Barba Cabudil para sa Usapang Pangkalusugan.